Hello guys, welcome to Kwentuhan Serye with Jai and Rafa, only here on Spotify and on YouTube. Season 2! Wala, Ano ba ka. Diba, ano bibilisan ba? natin to. Ayun, so ayusin ang naming camera. Ayan, Naglag ba? hindi okay. Hello guys, welcome to Kwentuhan Serye Season 2. Ilang months kaming nawala. We had over 22 episodes sa aming first. Binibilang mo, no? 7, 8? 7 or 8 months? Oh, kailan tayo Kailan ba yung last? March. Ay, March ba? March, March April, yun. May, Akala ko June. January, wala tayong vid. March, no, V. Oh. March. Oh, tagal na din, guys. So, ngayon, season 2 and actually, kaya nakaporma kami, dapat sana punta kami ng beach. But we decide na, mag-photoshoot na lang para na din sa ikakaganda ng aming cover photo. Kasi yung, Kaya pala. kaya nga nagpa-photoshoot. Kasi yung cover photo namin nung tawag to nung huli, picture lang siya ng nasa sunset Silhouette. tayo na tinake ng friend namin. Silhouette lang gano'n. Ngayon, gusto ko naman sana na yung mukha namin nasa cover photo na. Siyempre, 'di ba? The reason bakit silhouette yun kasi hindi ko naman alam na magiging gano'n yung podcast natin, 'di ba? So, kailangan dapat professional. So, maraming salamat sinubaybayan niyo kami sa mga usapang love life, usapang life problems, and usapang estudyante. And speaking of estudyante, most of our target audience are students, college students, senior high, and young professionals. So, meron kaming back to school special sa inyo. Okay, sige. So, si Rafa, yes, siyang magbabasa. Go. Sabi dito. Long story short, I recently moved in a Catholic school. Itago natin sa pangalang Green. Christian ako pero pansin ko sa school nito na sobrang hypocrite, mga fathers, nuns, teachers, misogynistic, homophobic, and hell full of judgmental people. Kinausap ng father ng school classmate namin na gay. Sabi niya, wag na raw siya magpakabading. Tone down sa feministic and magpakalalaki daw siya. I hate this so-called Christian teachers and school officials na nagiging bully na. Ayun lang, I wanna know yours. Okay. Parang siguro insight or perspective natin sa niya, sa shinare niya. Alam mo ba, nung una kong nakita yung tawag to, message na yan, gusto kong marinig yung thoughts mo, love. Kasi tawag to, wait lang, ayusin ko naman yung camera. Ayan. Kasi, una sa lahat, parang tawag to, sobrang love ko yung family ni Rafa, especially Kuya. And yung family ni Rafa, they support the LGBTQ community so much, ganon. To the point na pati ako support na din. So, ang gusto ko marinig yung thoughts mo about it, love. Lalo na sa mga issue about ganyan, like kunyari mga fathers, ganon. Okay, gumagalaw talaga yung ating camera. Magalaw ba? Yeah. Siguro sa akin. As a person na may kapatid, pinsan, friends, na bading daw. Hindi pa ba natatanggap ng ibang tao na gano'n sila? Like, bakit andun pa rin sila sa part na judge nila yung tao na kahit wala namang ginagawang masama. Like, siguro, judge nila kasi bading, part ng LGBT. Alam mo naman na ang fathers, diba, or mga Catholic or Christian na talagang gusto lang nila is boy, girl, ganon. Bakit mo ko tinitignan ng ganon? Hindi kasi, gusto ko nga marinig yung thoughts mo about it kasi... Gusto mo ba yung totoo? Oo, yung totoong thoughts mo about it. Pero alam ko nag-a-ask siya about
red flags ng isang school, 'di ba? Mm. Pero gusto ko kasi Kasi nga malaman yung Catholic school, oo. kasi 'di ba 'pag sabihin na nating Catholic or talagang Christian na sobrang marespeto sa tao. Hmm, 'Pag sinabi nating Catholic school, sobrang respeto ng mga students or teachers or basta mga nagwo-work dun yeah. sa ibang tao. So, bakit kailangan nila i-judge yung mga tao na part ng LGBT? Hmm, Kahit wala naman silang ginagawang masama sa mga taong gano'n, 'di ba? Kasi sabihin na natin Christian ako pero may friend akong LGBT, yeah. part ng LGBT. Siguro wala naman akong rights na I-judge, 'di i-judge. ba? Oo. Kasi Ah, sino ba naman ako, 'di ba? true. Ako naman kasi, Christian ako gano'n, and I Hmm, also live in a Christian household na talagang, yung traditional Christian household na at yung usapang LGBTQ is, the devil, the evil, gano'n, 'di ba? Pero over time, just because Christian ako, hindi ibig sabihin na gano'n na din ako mag-isip. Kasi hmm, alam ko na one of the important commandment ni God is to love one another as God loves you, gano'n. So, you as a Christian, whether pastor ka man or Christian or gano'n lang, basta may paniniwala ka kay Diyos, tapos nagja-judge ka ng tao just because iba yung belief nila sa'yo, iba yung the way they want to live life, gano'n. That's not loving your neighbor that's not loving your neighbor already, eh. Kaya kung yun pa lang, not accepting people as they are, parang how can you call yourself, Christian, gano'n. hmm, Kasi sa akin bilang Kristiyano, alam ko maraming mga tao na kontra din sa mga paniniwala ko. Kasi may mga kakilala din ako na hindi naniniwala kay God. Pero I never did anything na i-provoke sila or sabihin na, "No, hindi, mali yan," gano'n, hmm, gano'n. Kasi 'di ba most ng mga parang Christians, especially mga matatanda, when it comes to LGBTQ, sinasabi nila, "No, that's not how you should live your life." Parang kino-contradict na nila, 'di ba? Pero me as a Christian, kahit yung person, iba yung paniniwala sa akin, eh, kunyari ako, straight Christian male, tapos meron akong friend na LGBTQ. Of course, sa scripture na men and men, hindi siya ideal sa mata ni Lord. Pero me na tao, wala tayong karapatan to judge them. Ang may karapatan lang to judge us is Lord. Ganun. So, yun lang yung thoughts ko about it. Nag-focus tayo sa nung sinabi ninyong red flag na school, parang madami namang school, 'di ba, na Catholic school talaga na nag-a-accept naman ng LGBT, mga hmm, members ng LGBT, 'di ba? Karamihan pa ng teachers mas close sila. Kasi ah, nga siyempre 'di ba yung pakikisama nila, yung oo, bunganga nila, oo maingay sila minsan gano'n. Pero iba kasi yung parang iba yung feeling na may kaibigan or may kilala kang gano'n. Parang kahit ang tahimik mong tao siguro magiging maingay ka dahil sa kanila. So, parang hindi naman siya 'di ba? it's not nice, ganun. Oo, na Pero i-judge talaga sila. alam mo ba, i-she-share ko sa'yo yung experience ko growing up. Kasi kami guys, if naabuti niyo ng ibang podcast namin, alam niyo na Rafa is born on 2004, ako born on 1999. Although parehas naman kaming Gen Z, gano'n 'di ba? Gen Z. Pero I remember sa school ko here sa La Union, itago na lang natin sa pangalang Green. Green din. Green, okay, so may Sa'kin kasi naisip ka blue. na, okay. So alam mo, sa akin noon, it's a Christian school, hindi siya Catholic school, but Christian school, like born again school, gano'n. But I remember talaga noon, sa buong batch namin, isa lang yung gay.
gano'n. Oh, Unlike ngayon 'di ba na medyo madami na, siyempre, yeah. that's why like I'm proud sa mga gay ngayon kasi sobrang open na nila. Pero Mm. nung kapanahunan ko, wow ang tanda. Pero nung kapanahunan ko kasi, I only had one gay classmate and yung gay classmate na yun, siya lang yung iisa sa buong batch namin. So imagine mo yun, Feel ko ang sobrang tapang niya 'no, na Yeah, parang nung generation or yung year na yun, siya lang yung oo. ano, Like nag very open siya sa mga klase pero ang mahirap nun is at that time kasi hindi pa sobrang educated yung mga tao about how to LGBT. handle LGBTQ Mm. people. So a lot of my classmate would asar him na parang bading, 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 bading. ganon. Or umalis ka nga Bakla, dito, bakla. bakla. Parang ganon. And then nag-high school na ako, ganon. Sa batch ko, parang tatlo lang din yung part yung gay, gano'n. Mm. But ngayon, Parami ng parami na. oo, so Nagiging open na talaga so sila. dun naman ako like naging proud sa mundo na parang naging open na tayo sa Mm. concept na there are people that wants to be identified as part of the LGBTQ. May And freedom na sila na parang i-express kung yeah, sino sila, gano'n. mm. Kaya ako, even if Christian ako, naggaling sa Christian school, naggaling sa Catholic school, I have nothing against LGBTQ kasi una sa lahat, I live yung number one commandment ni God and that is love one another as God love Loves you. you. Oh, yun. Pero kung usapang red flag ng school, Madami. madami. Hindi lang naman about sa pagju-judge ng LGBTQ. LGBT yung pagiging red flag ng isang Mm. Catholic school, 'di ba? Madami pero hindi na natin kailangan banggitin dito. Ako, magbabanggit ako, okay? Ah! Kasi, nung high school ako, Oh my God. itago Mapanood natin, ng kabatch mo 'to 'no? okay, nung high school ako, itago na lang natin yung school ko sa pangalang Blue. Kilala ko 'yun. Ayun. Tawag, so, etong school kasi na to is um, very heavy on Catholic, gano'n. Hmm. And ako kasi, ang religion ko kasi guys is I'm a born again evangelical Christian, gano'n. So, dito sa Catholic school na to, we are always required na like parang once a week, we have to go to the school chapel, do a mass there, gano'n. And I remember sa classroom namin, there's only two of us na hindi Catholic and one Muslim, gano'n. Pero it's okay, 'di ba? Okay lang sana yung gano'n, eh, kasi lahat naman tayo may iba't ibang, religion. But I remember talaga one of my, religion teacher, gano'n, grabe yung discrimination niya sa'min. Oh. Kasi naalala ko no'n, 'di ba, you are a Catholic, 'di ba, love? Meron yung part na lahat kayo magni-kneel, kneel, tayo, gano'n, 'di ba? Sa amin, everytime na magni-kneel sila and everytime tatayo sila, nakaupo lang dapat kami. Oh, So, everytime kakain sila ng hostya, nakaupo lang din kayo. nakaupo lang din kami. Parang tawag 'to, parang may discrimination na against may discrimination sa amin. So, I remember itong tawag 'to, teacher ko na 'to, sabi niya parang, "You should convert to Catholic," gano'n. Like parang Para pinilit ka. oo. And then, sobra akong naging ayaw nitong teacher na 'to. Kasi iba kasi yung teachings ng Catholic, iba din yung teachings ng Evangelical. Although we have the same God, gano'n. But I remember talaga, it even came to a point na everytime papasok ako sa class niya, lagi niya akong ina-attitude, gano'n. Everytime din na papasok ako sa class niya, parang tawag 'to, until sa to the point na yung teacher na yon, I started to hate her and always ako nagka-cutting classes sa class niya. And then one time, sa sobrang inis niya sa'kin sa sobrang cutting classes ko, kinuha niya yung bag ko along with my, notebook, tinapon niya from third floor hanggang sa baba. Grabe naman. And dun ko naisip na parang, teka, she's very respectable, puwede na nga siya magmadre sa school, gano'n. And we are in a Catholic school, but bakit may gano'ng klaseng Tao. treatment, Hmm. 'di ba?
Kaya yun yung naging red flag sa akin sa school na, "O sige ikaw, bigay ka love." Uy. Parang sa'kin ang lalim, parang hindi siya puwede i-share. Yeah. Pero sa'kin naman yung pinanggalingan ko na blue school din. Hindi ko alam kung anong sinasabi Ano niya ba kasi 'yun? ang daming blue school Uy! dito, eh. Pero Catholic siya. o kaya nga may Hindi ko ba nakwento saan ako galing ng high school? okey, sige, Ah. okey. Madaming kaganapan pero madami din kasing parang unfair nga na nangyayari na treatment sa loob ng school lalo na 'pag kukuwento ko talaga. Natatakot ako. Parang feel ko naman karamihan na nanonood sa'tin kabataan, iba naman na Malay natin 'di ba? Tignan mo nga yung kaklase ko nakikita tayo. ah, at least Mag-ingat lang tayo free view 'di ba? 'Pag shinare yun, at Hmm. least maraming views ulit tayo. Gano'n Ginamit ba? sila. Oh my God. Ay Pero naku. yun, sobrang unfair before talaga. Na parang kunyari gawa natin yung scenario, Okey, yung mababaw lang. okey. Sabihin na natin ano, yung student, kick out or dinop out ng school kasi nga may nagawa. Pero 'pag anak siya ng teacher or principal gano'n, parang alam mo ba Yeah. unfair na bakit hindi man lang nila May kapit-kapit sa school, may gano'n. kapit-kapit sa school, hindi man lang nila kick out ganyan or, ipatawag gano'n. Kasi nga teacher yung parent. So, parang dun pa lang na part, sobrang unfair. Kasi yung iba, may nagawa lang na ganitong kasalanan, tanggal na agad sila Yeah. sa school. Pero bakit 'pag anak ng teacher or anak ng, tao na nagwo-work inside school, hindi nila Kapit, gano'n, hindi nila yeah. parang hahayaan lang nila yung issue. Hindi na sila parang gagawa ng action na, kahit anak ko 'to sana naman binigyan nila ng alam mo yun, ng or binigay nila consequences ng mga ginawa niya, gano'n. Pero wala, as in. Tas sabi ko, okey, iba pala 'pag teacher yung parents mo. I think for me, sa experience ko hindi lang teacher kasi Oh, aminin natin isa sa mga number one red flag ng school is bullying. nagto-tolerate sila ng Ah, mga bullies, 'di ba? mhm. Ah, Kahit Catholic school or oo. hindi, 'di ba madaming bully. Like sa'kin kasi sa school parang like I grew up na very bullied child, gano'n. And then always sinasabi ng mga teachers na, "Punta ka lang sa guidance, punta ka lang sa guidance, magsumbong ka do'n." Alam mo ba, every month ako pumupunta ng guidance, wala talaga silang ginagawa. Parang Ginagawa. okey, kinig-kinig lang kami, hu, hu, hu. Oh my Pero God. after nun wala talaga silang 'di sila gumagawa ng action until to the point na si dad ko na mismo ang pumunta sa school and kinausap si guidance and at the same time si teacher saka sila nag-make ng action, gano'n. Even sa, tawag 'to, student affairs office. Kaya nga totoo yung kasabihan nga nila na parents ang boss ng mga Ah, school. Kasi hangga't walang parent involved sa hmm. mga issue, hindi actually gagalaw yung mga ibang staff sa school. I remember noon na may nagbu-bully sa akin sa school, gano'n. Wala talagang magawa yung mga teacher kahit lagi akong tawag 'to, lagi akong rereklamo dun sa teacher. Pero kasi there's a reason bakit hindi nila pinagsasabihan yung guy, because the guy was yung parents niya, hindi man teacher yung parents niya pero one of, the school's major, benefactors. Parang sila yung nagbibigay ng pera, gano'n. At the same time, it didn't help also na varsity siya. So, bawal naman na tawag 'to, 'di ba, ayaw naman nila na magkaroon ng issue yung kanilang varsity team. So, I had to live, life as a high school student na, being bullied, walang ginagawa yung mga teacher, kaya talagang cutting ako ng cutting. Until sa yung dad ko, sabi niya, "Ba't ka cutting ng cutting gano'n?" So, nag-open up ako sa May kanya na, reason. oo, I was being bullied.
So, the Pero next day, mali pa rin yung pag-cutting mo. I actually enjoyed it. Kasi pagkatapos Oo kong nga eh. alam mo ba pagkatapos kong mag-cutting nun manonood na ako ng, wrestling gano'n. Pero the next day pumunta si dad ko, kinausap si teacher, saka lang talaga na Nag-take action. gano'n. So yun ang isa sa mga biggest red flag sa'kin sa isang school, yung hindi sila nagpa-prioritize 'pag merong someone na nabu-bully. Kasi aminin natin guys, grabe yung bullying talaga grabe yung bullying talaga 'pag bata ka. Kasi nakaka-affect talaga siya ng, mental health mo. At the same time, how you deal with people, as you grow, gano'n. Ako, very bullied child ako kaya meron yung mga moments talaga na, growing up parang naging people pleaser ako, naging, natakot ako to speak my mind, gano'n. Kaya to everyone na nabu-bully diyan, huwag kayong dumiretso sa teacher, dumiretso kayo sa parents niyo. Kasi iba yung parents 'pag sila na nagsalita. Oo. Wala na si nanay niyo. Oo. 'Di ba? Na-bully ka ba nun? Hindi. Wow, popular. Ay, hindi yun, hindi gano'n. Crush kasi Hindi ni si naman Rafa ng yung bully campus. grabe ka naman. Hindi naman yung bully talaga na yung parang, yun talagang ibu-bully yung Yeah. ano ko. Siguro asar-asar, pero yung bully na hindi pa naman. Kaya hindi ko pa na-try yung pupunta yung parents sa school. Ah. Hindi pa. Hindi pa ako naga-guidance. Pero alam niyo guys, sa college ngayon, lalo na si Rafa college, even ako nung nag-college ako, bullying only happens 'pag first year and second year. Kasi yung mga yan, fresh from high school pa, pero 'pag mga third years, fourth years, ay wala kaming paki na sa buhay ng mga ibang tao. 'Di ba meron yung nangyari nung first year ako. Pero Yeah. late ko kasi sinabi kay mama. Oh, yeah. Pero wala, hinayan ko na lang. Actually, we had a full podcast. Na-upload yung About podcast na yun, 'di yun, ba? 'no? Na-upload ba siya? Oo. Okay, Kasi nga yeah. napanood ni mama. Oo nga, tapos nung napanood ni tita yung podcast na yun, My God, sabi bad niya, trip "Bakit hindi siya. mo sinabi sa'kin ng maaga? Eh, di sana sinabi ko kay lola mo, nagpasama ako punta sa school, ganyan, pumunta si lola mo sa school," ganyan. Oh my God, sabi ko, "Hindi na." Parang okay kasi siya, pero kahit sabihin namin kasi na tawag 'to na magsumbong kayo sa parents yung gano'n, ang dami pa ring mga students na nahihiya sabihin sa parents. Oo, kasi alam na nila na Mas lalo parang mas silang mabu-bully lalala, din. oo. Oo. Baka sabihin ba sumbongera ka, ganito, college ka na sumbongera ka pa rin. Pero iba pa rin talaga 'pag sila yung sila na yung pupunta sa school, then tatawagin yung student, maghaharap, ganyan. Then Tatambangan, 'no? after na maghaharap, automatic yun na may mangyayari pa rin na kakausapin ka ng na Yeah. may kasalanan sa'yo, gano'n. Kaya okey naman yung ginawa ko na parang prinangka ko lang, gano'n. Actually gano'n, Sabi sa akin lalo sa mga high school kids diyan, isa sa mga naging parang tawag 'to, parang, ginawa ko para matigil yung pagbu-bully sa akin noon was kinonfront ko talaga din siya. Pero ako kasi nung bata ako non-confrontational kasi talaga ako, hindi ako marunong pagsabihin yung mga tao na, "That's mean, Oh, that's bad," gano'n. Pero naalala ko lang talaga noon, I remember yung exact scenario. So, nakaupo siya kasi dun sa parang bench na may malaking tree with some of our classmates, gano'n. And then ako kasi talagang like I'm already so fed up sa pagbu-bully niya sa'kin. So, pinuntahan ko siya, sabi ko, "Anong trip mo, bakit lagi mo akong binu-bully?" hmm, Oo, sinabihan ko kasi, "Alam mo ba itong kaklase ko na 'to, kaklase ko siya nung third year, bully ko na siya. Kaklase ko siya nung fourth year high school, bully ko pa rin siya, and always ako lang yung binu-bully niya talaga." Parang favorite favorite kasi favorite ka. ang pagbu-bully niya kasi sa akin hindi lang siya verbal pero more on physical siya. Ah, And the reason ba't hindi ko din siya makalaban no'n kasi, varsity siya ng taekwondo sa amin. so feel mo 'pag
Hindi na ba na mas matatalo ka? Oo, I mean, like, alam mo ba yung height niya, like, andito lang siya sa chin ko, eh. Kasi, maliit lang siya na tao. Pero nung nag-demonstrate siya sa'kin kung paano daw sipain yung ulo ko, my God, yung paa niya umabot dito ko. Like, Oh. dito ko, pero hindi naman ako tinamaan, like, parang dinemonstrate niya lang. Pero sabi ko, grabeng Karate Kid 'to, ah. So, 'pag kinalaban ko 'to, okey. Pero it even went to a point na parang sa sobrang fed up ko na sa kanya, nag-away talaga din kami sa school. Although, I'm very proud naman na nakapaglaban ako, gano'n. I had a chance. Pero kasi ang dami ko kasi mga books, chairs na binato-bato. So, pero Sana imagine wala. nyo guys, tawag 'to, it took me years na bago mag, stand up sa kanya. Ang mahirap pa is ang daming mga bata na hindi nakakapag, stand up sa kanilang mga bullies, gano'n. Pero ngayon 'di ba parang mas kaya na nilang prangkahin or pagsabihan yung mga bullies. Hmm. Yun nga lang, siyempre hindi pa rin natin maiiwasan ngayon talaga. Meron at meron pa rin. Ang naging biggest payback ko na lang sa kanya was 2020. So 2020 kasi like, dun ko inumpisan yung coffee business ko. And then itong bully ko na 'to, it's been years since last na pag-uusap namin kasi last time na nakausap ko siya was like 2015 nung grumaduate ako ng high school, gano'n. So mga 2020 dun ko inumpisan yung coffee business ko and it was doing so well. And out of, tawag 'to, parang out of the blue itong bully ko na 'to, nahanap yung Facebook ko, minessage ako. So sabi niya, "Puwede ba akong maging empleyado mo?" Gano'n. Hmm. And then I told him na, "No." Although I just straight up said no, but it felt good na, you're in the position of power na, ha, I don't know if I sound like a bad person, pero that's the most ultimate payback sa mga bullies niyo is you made it in life, may napatunayan ka na in life habang sila wala pa. So, binubully man kayo ngayong bata kayo pero bumawi na lang kayo 'pag 20s na kayo. Do well in life. Kasi at the end of the day, ang usapang pera pa rin. Napunta sa money. Ah, Gano'n 'yun guys. So, nag-overtime na po tayo, Oh my God, 28 yeah. minutes. Well, thank you so much guys for listening to episode 1 of, Na-miss ba nila tayo? siguro, alam mo ba the reason bakit ko tawag 'to, the reason why we decided na this month namin ibabalik 'tong podcast na 'to, kasi nga, um, back to school na, eh. So, alam ko marami sa inyo ang magse-send ng messages sa amin about school, about life, Wait nyo din yung mga rant ko. Oo. Ay, si Rafa tawag dun, nag-umpisa na 'Di siya ulit ba? mag-school, Oh my God. ayun. Kaya we are excited to see you guys suffer. No, hindi. But we're excited, to hear from you guys, gano'n. Kasi it's going to be another long, long season for us. Kasi season 1 we had 22 episodes. Oh. Eh, 'di ba, 22 episodes. Eh, balak natin na on a weekly basis 'yun. So, 22 episodes 'yun and weekly episode tayo naglalabas. So, sa isang month may 4 weeks, 4, 8, so parang naka 6 months din tayo 'no? Oh, ayun. So, half a year 'yun. So, Kaya yan. yes, and wait, kailan natin inumpisahan 'tong podcast na 'to? August ba? September? September at balikan ko na lang yung first episode nito. Malay mo, 'di ba? Pero mag-o-1 year na 1 kami. year na pala this day. Oo nga, mag-o-1 year na kami, gano'n. Anyways, thank you so much guys and we'll see you again next week.